Heto na, sa wakas, breaking news, Senado. Kumanta na ni Laglag Jr. Auntie Claire na iyak dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, good news ay itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Di umano ha, gusto na raw ipatawag sa Blue Ribbon Committee ayon kay Senator Lacson. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin, Lacson? Seryoso ba sila na ipapatawag na yan, yung dalawang yan? Gusto talaga nilang makausap yan? Gusto na nilang Dati parang ayaw niyang imbitahan itong dalawang taong ito eh. Pero ngayon gusto niya nang imbitahan. Kasi caught off guard na. Wala na silang choice eh. Nahuli na rin si Zaldico, tapos si Romualdez, parang umaamin na si Romualdez na meron talagang kabalastugan. Usapan natin itong si Auntie Claire Castro. Bakit itong si Auntie Claire Castro ay talagang pilit niyang itama yung mali. Alam naman natin na itong si Bongbong Marcos nag-post ng fake news. Tapos yan naman talaga ang trabaho ni Auntie Claire. Parang hindi naman tayo nasanay. Siyempre, hindi naman siya nagtatrabaho bilang spokesperson naman talaga. Kasi kung sa pagiging spokesperson, napakalayo naman ang trabaho niya sa pagiging spokesperson sa mga ginagawa niya. Siyempre, alam naman natin, mas binabayaran siya para idepensa kung sino yung dapat idepensa. Hindi para i-report kung ano yung na-achieve ng Pangulo o mga plano ng Pangulong gawin. Kasi ganun talaga yung gawain talaga ng spokesperson eh. Yung i-announce mo sa tao kung ano talaga yung plano ng Pangulo. Kung ano talaga yung na gagawin niya, kung ano yung mga ano niya, hindi yung babanatan niya ng babanatan yung mga kalaban niya. Diba? Halos wala naman tayong ibang naririnig kay Auntie Claire eh, kundi puro pang babanat sa mga kalaban ni BBM. Diba? Napakadalang tayong makarinig ng mga report tungkol na galing sa kanya na sinasabi niyang merong ganitong plano ang Pangulo, merong gustong gawin ganito, ganto, ganyan, ganyan. Halos nadidinig natin sa kanya, yang mga Duterte na yan, ganto, ganyan, ganyan, ganyan. Yang mga ano na yan, ganto, ganto, ganyan, ganyan, ganyan. Diba? ang grabe naman itong si Auntie Claire na ito. Pinipilit talaga niya na itama si BBM very obvious. Sa totoo lang kanina yung napanood ko yung press briefing nila, nahihirapan na talaga si Auntie Claire Castro na ipagtanggol si BBM. Mamaya ipapakita ko yung video na yan ha. So, ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila, no? Importante na mag-share tayo, like dito sa video na ito. Para naman guys ay mabasa ko yung mga comment ninyo, okay? At sa mga first time dito sa aking channel ha, kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo ha, para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan, libre lang yan, okay? So paldo na kayo dito. Ito, panoorin nyo ito. Plano ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na imbitahan sa pagdinig ng komite si dating House Speaker Martin Romualdez. Gusto raw paharapin ni Lacson si Romualdez sa Senado matapos sabihin ng kongresista na pwede niyang pangalanan ang ilang personalidad na sangkot sa flood control scandal. Mas makabubuti pa nga raw kung maghaharap-harap sina Romualdez, Zaldico at mga dating sundalo na naghatid umano ng mga kickback. Sa ngayon, inihahanda na raw ni Lacson ang progress report ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Ilalahad daw dito
ang mga natuklasan sa partial report. Kasama po ang mga ebidensyang nakalap sa pagdinig. So, ako naman, no? Parang gusto na magkaroon ni Lacson ng kulay ang Blue Ribbon no? Siyempre, masyado na siyang napipiga, masyado na siyang nadadali. 'Di ba? Yung mga investigasyong ginagawa niya dyan sa Blue Ribbon is talagang walang kakwenta-kwenta. So ngayon, parang ang gusto niya palabasin, gusto niyang makabawi. No? Parang gusto niya imbitahan si Tambi at mayroon siyang gustong malaman. No? Sa mga sasabihin na Tambi. Ang problema nga dyan, yung mga sasabihin ba naman ni Tambi, talagang kaangkop-angkop. Kaabang-abang ba talaga? Sa totoo lang, itong balita na ito, no? Na itong si Ping Lacson, gusto niya nang ipatawag si Romualdez at si Zaldico. Maganda yan. Kung ako nga yung kung ako yung kung ano yung gusto kong mangyari, Oo. ang gusto ko diyan is haharap si Zaldico, si Romualdez, yung 18 ex-Marines. Tapos, yun na lahat. Iharap doon. Yung mga, si Orly Guteza, di ba? Iharap natin lahat. At Maganda yun. hayaan ang taong bayan na sumaksi sila kung sino yung mga nagsisinungaling at sino yung consistent. Kasi saka malalaman talaga natin. Kasi 'di ba, madalas banggitin nila yung pangalan ni Tambi, no? Ng mga testigo na 'yon. So diyan mas maganda kung kaya nilang sabihin ng harap-harapan. Kasi minsan talaga madali lang magsalita kapag hindi nila nakikita Madaling magdawit kapag di naman nila nakikita. Pero sa totoo lang, diyan natin malalaman kung nagsisinungaling ba o hindi. Once na makita mo yung taong pinaparatangan mo nandiyan sa harap mo mismo. Kapag kaya mo pa siyang ituro o kaya mo pa siyang tignan ng diretso, ay, sure ball yun. Diba? Maganda yan magkaharap-harap. At eto, syempre, pag nagkaharap sila, si Tambi, paano niya naman ididepensa yung sarili niya sa mga pinukul sa kanya ng mga taong nagdadawit naman sa kanya. Yun ang gusto nating makita. Lalong-lalo na si Zaldico, di ba? Kita naman natin at nadinig natin na talagang dawit-dawit sila kay Zaldico. Ganda yan. Gandang laban, ha? Diyan natin malalaman kung sino yung nagsasabi ng totoo. Diba? At gusto nating malaman talaga kung tama ba yung sinabi ni Zaldico na may kinalaman ang presidente, may kinalaman yung asawa, may kinalaman yung anak, may kinalaman yung pinsan. At gusto ko rin ipaliwanag ni Martin Romualdez bakit niya nasabi na tinuturo niya dito yung executive, si BBM naman. Diba? Maganda yun. Yun ang inaabangan natin. Kasi yun ang tunay, kahit nga siguro si Senator Marcoleta. Gusto niya ganyan ang mangyari. Lahat magkatagpo sila dyan. Kasi yan lang po ang tanging paraan para mabigyan linaw ang taong bayan on what is really the truth behind the flood control anomaly. Yun naman talaga yung hinihintay ng taong bayan. Yung mabigyan ng linaw. Kaso nga lang syempre, hindi pa rin natin alam yung mangyayari. Lalong-lalo na, alam natin, hindi lang naman basta-bastang tao ang mga binabanggit nila dyan. Diba? Ang problema natin dyan, kung meron silang mabanggit uli na mataas-taas na tao, baka mamaya kontrolin naman nila yung pagsasalita nila dyan. Pero tignan natin, no, kung ano yung mga iaano ni Tambi. Kasi kung tutuusin, ako interesado ako sa mga sasabihin ni Tambi. Kung meron talaga siyang sasabihin Diba? Pero kung pupunta lang siya dyan para idepensa lang yung sarili niya, ako. Pero mas maganda talaga ako si Tambi kung may nalalaman siya, kung talagang mas maganda kung magsalita siya. Kasi sa tutuusin lang, baka pagdating din ng araw, baka mamaya pati siya maipit lang din. Kumbaga unahan mo na lang din, boy. Diba? Pero sa tingin niyo mga katunay, si Tambi ba ilalaglag nila? O pababayaan nila si Tambi ng ganun-ganun na lang? Yun lang naman. Di ba? Pero, sana naman, hindi ito kagaya ng administrasyon, itong si Lacson, na puros na bula ng bibig. Kasi, siya mismo siya, patawag natin yan. But at the end of the day, hindi. Hindi na naman ipapatawag.
Kasi gagawa na naman sila ng reason na hindi pwedeng ipatawag kasi courtesy call. Di ba? Tapos, sinabi doon ni Martin Romualdez na, ako po ay sumunod lamang sa proseso. Oh, yan, galing yan kay ano ha? Galing yan kay Martin Romualdez na handa siyang magpa-investigate, handa raw siyang sumunod sa proseso at sumunod daw siya sa proseso. Pero heto namang gagong senador na ito, sasabihin, hindi ko pwedeng ipatawag si Martin Romualdez kasi courtesy call yan eh. Courtesy call? Pilit nila iniiwas eh, no? Mismo si Martin Romualdez na nga ang nagsabi na gusto niyang magpa-investigate. Kaya So, tayo napapaghalataan natin itong mga ganitong klaseng tao. Yan, sila Pinky. Di ba? Na kumbaga yung pag-iimbestiga nyo sa Blue Ribbon Committee talaga is talagang walang pupuntahan at walang kakwenta-kwenta. Ngayon, kung talagang si Tambi gusto niya talagang magpa-imbestiga, bakit hindi nyo imbestigahan? Total, gustong-gusto niya namang humarap. Kasi once na ayaw nyo siyang imbestigahan, na gustong-gusto niya naman, na open naman siya, ibig sabihin, natatakot kayo na baka siya mamaya madulas. Baka mamaya meron siyang mabanggit na hindi niya dapat mabanggit at maging issue yun. Kasi syempre, live yan eh. Diba? Hindi katulad ng ICI yan na tago, na kahit sabihin mong madulas, si Tambi, okay lang kasi sila lang yung nakakadinig. Hindi katulad yan sa Senado. Diba? pusunod siya sa proseso. Tapos sasabihin mo, courtesy call kasi. Courtesy call na tuloy. Ano yung Baga tawag yun? binibigyan niya ng maraming dahilan eh. Parang courtesy. Yan ang ano niya. Courtesy kasi. Courtesy. Kasi house speaker siya eh. Halata ka tuloy, Ping Lacson. Nagdududa ang taong bayan. O bakit? Inutusan ka ba ni BBM? At that time? Ngayon, bakit gusto mo nang ipatawag si Martin Romualdez? Utos rin ba ni BBM? Kasi nag-away-away na sila. Inuutusan na ngayon ni BBM na, Ping Lacson, ibahin mo na yung ano mo. Ipatawag mo na yan sa Senado. Para magkaalaman na. Magturuan na tayo dito. Di ba? Yan ang hirap sa'yo. Di ba? Ngayon, I hope, ito sa tingin ko naman, matutuloy yan. Kapag si BBM yan, utos yan ni BBM ni Ping Lacson na ipatawag si Zaldico at si Martin Romualdez, hintay-hintay tayo dyan. Kasi kung hindi yan mangyari, wala na talaga. Sabog na talaga itong gobyernong ito. Puro lang bula sa bibig. Puro istorya. Di ba? Kasi para sa akin talaga, ulitin ko, kung gusto natin bigyan ng linaw to, yung mga flood control project na yan, yung mga scandal na yan, para sa akin, hindi pa ito yung panahon eh. Kasi talagang yung tunay na panahon yan kapag nagpalit ng administrasyon. Kung sakaling i-open uli yan, doon lahat natin malilinawan yan. Kasi sa panahon ngayon, di ba, dapat hindi, yung mga taong nai-involve dyan sa kasong yan, dapat hindi muna nakaupo eh. Kasi once na sila nakaupo, wala eh, walang mangyayari. Di ba? Wala talagang mangyayari. Kaya ako, hindi ko siya inaasahan. Ngayon, kung si Tambi, ililitaw nila dyan sa Senado, iimbestigahan nila, pati si Zaldico, di good. Diba? Pero para sa akin pa rin, meron pa rin tayong doubt. Na syempre, hindi pa rin natin alam na 100% mabibigyan ng kasagutan lahat ng mga tanong natin. Lahat ng mga ginawa nila, hindi natin alam kung talagang mapapanagot nila. Sa panahon ngayon, Tayong taong bayan, ginagawa nilang ginagawa tayo ng kalokohan sa kanila eh. Nakaabang tayo lagi tayong pinaikot-ikot nila, di ba? Kit tayo naman, hindi naman tayo pinanganak kahapon para maniwala sa kanilang mga pautot nila. Ay, nako, ewan ko na lang. Ito. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean na it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na stop, na prevent sa pagkilos, at hindi binigyan ng ibang kahulugan eh. Ginawa ng general, di ba? Kapag nahuli. Kasi pag nahuli, ang alam natin dyan kapag nahuli, alam sa salita niyan, nahuli na dampot, nakuha na, di ba? Kasi yung sinasabi nitong kapag nahuli, pwede sabihin napahinto or napastop. Ibig sabihin, pag ipa-stop mo nga yan, wala na, nahuli na. Parang ang sagwa naman, di ba?
Di ba sabihin mo, ipa-stop mo nga yan. Tapos inutos mo. Tapos sabihin mo, ano, napa-stop mo na? Oo, nahuli na. Di ba? Isipin mo, ay, nahuli na. Di ba? Oh. Tapos sabihin mo, pahintuin mo na yan. O ano, napahinto mo na? Oo, nahuli na. Parang napakalabo na sinasabi ni Auntie Claire. Kasi ang pinaka malapit sa mga salitang nahuli, nadampot, nakuha. 'Di ba? Yun ayun ang pinaka malapit eh. Yung napahinto or napasta, parang napakalabo. 'Di ba? Kasi pag napa-stop yan, malabo yun. Yung kaya na sila sabi ko. Mag-uutos ako, ipa-stop mo nga yan. Tapos doon sa inutos ko, itatanong ko, ano, napa-stop mo na. Tapos ang isasagot niya sa akin, opo, nahuli na. Diba? Mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong Ay. April 16. Hindi raw mali si BBM. Auntie Claire Castro, ang hirap sa'yo, Auntie Claire Castro. Eto si Auntie Claire, hanggat may mailulusot siyang mga salita, mga katwiran, talagang gagawin niya, no? Talagang hindi sayang ang bayad. Ipilit mo yung mali ni Sayang BBM. ang Halata sweldo. naman na si BBM nag-fake news. Tuloy, itong mga mainstream media, marami na silang pinadala doon sa lugar. Pati nga yung DFA yata yun. Pagdating doon, hindi pala nahuli si Saldico. Oh, ang tanong ko kasi dyan, sino ba talaga ang nagbalita ng Pangulong Marcos, na nahuli na si Saldico? Oo. Mali-mali rin eh. Kawawa rin naman si BBM. Siyempre, Kumbaga yung source nyo, sablay. ko dyan, may nagbalita talaga kay BBM bago siya nag-post sa kanyang Facebook. Tapos ngayon, hindi pala totoo. Ngayon, pilit mong ipagtanggol. Di ba? Kumbaga baluktot na yung katwiran, ginagawan pa ng paraan eh. Ang sa amin lang, Claire Castro, bakit hindi nyo na lang aminin na nagkamali yung Pangulo, pasensya na po kasi ganito pala, na misunderstood. Ang hirap nitong administrasyon na ito, hindi kasi kayo marunong tumanggap ng kamalian. Di bang feeling perfect na kayo? Oo, feeling perfect eh. Sa tama yun, sana inamin niya na lang na nagkamali eh. Kaysa yung ganito pa, yung bibigyan niya pa ng ibang segue na kapag nahuli, pwede sabihin napahinto or napastop. Diba? Ibibigyan niya pa ng ibang kahulugan na alam naman natin na napakalabo. Diba? Kaya tuloy, itong si Bongbong Marcos, lumalagapak talaga yung trust rating niya. Hindi na siya pinapaniwalaan ng taong bayan. Kasi po, ang dami niyang mga sinasabi na hindi naman nagkatotoo. Tapos ngayon, heto pa ang Mas lalong nagkakalit. grabe sa issue. Instead na umami na lang sana. Auntie Claire, halata naman na mali na yung Pangulo. Tinatama mo pa. Nagmukha kang katawa-tawa tuloy. Oh, totoo. Katawa-tawa. Sayang daw kasi bayad, syempre. Kumbaga, hindi niya pwedeng sayangin ang binabayad sa kanya. Yan ang trabaho niya eh. Itama ang pagkakamali. Bigyan ng katwiran kung ano yung mali. Why? Siya naman yung unang nagbalita. Nahuli na si Saldico. Tapos sasabihin nyo, hindi ibig sabihin nahuli. Na-aresto. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Oh, pinipilit talaga niya. Alam kong nahihirapan na siya kung paano niya ito ipagtanggol yung Pangulo. Pinipilit talaga niya yung mali na itama. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Anong hindi mali? Kayo na nagsabi na hindi na-aresto. Nakalagay pa nga sa website ninyo, arrest. Pinipilit mo, Auntie Claire? Kawawa ka naman, Auntie Claire. Oh, Pero Di ba- bilib din ako sa loyalty ni Auntie Claire eh, no? Oo, talagang nakakabilib yung loyalty na ginagawa niya. ewan ko sa'yo, Auntie Claire, kung saan ka humuhugot eh. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula
kay Update Pinas News. At syempre natungayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kaya mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.